Paano matanggal ang kaba? O paano maalis ang hiya? Sa harap ng kamera, o sa harap ng mga audience, o sa maraming tao. Ito lang itong mga besi ko kasi dati rin akong ganyan. Relate din ako sa usaping ito mga besi ko. Kasi ganito talaga ako. Dati talaga. Halos magkabulol-bulol talaga ako. Wala akong alam na sasabihin. Hindi ako marunong magsalita. Lalo sa harap ng tao. Lalo sa harap ng camera. Yun tipo. Pag magsasalita ka pa lang, kinakabahan ka na ng husto. Parang ganito. Grabe ang pawis ko. Siyempre mga besi ko, hindi mawawalang pinagpapawisan tayo ng malagkit. At nanginginig tayo magsalita. Yun yung tipong na hindi natin alam ang sasabihin natin. Halos blanco ang utak natin kung anong sasabihin natin. Gawa ng kaba at hiya yun. Tinong relate mga besi. Kasi ako, relate ako talaga mga besi ko. Ganun. Di natin namamalayan mga besi ko. Sa harap man ng camera. Tulad nito, paggawa ng content. Sa harap ng camera. Tulad nito, paggawa natin ng content. Kailangan natin humarap ng maayos sa camera. Makuha natin na maayos yung anggulo ng pagsasalita natin. Kahit lamunin pa kayo ng hiya o kahit magkabulol-bulol pa kayo, pag nakapag-umpisa ka na magsalita mga besi ko, ayun, unti-unti mo na itong mararamdaman, umaayon na ang panahon o umaayon na ang lahat sa sasabihin mo. Nararamdaman mo na itong mga besi ko, yung dating kaba mo, pero hindi ka na makahinga dahil wala kang masabi. Ang nakapadlak ang labi mo o dila mo, unti-unti na itong mawawala at na rin luluwag ang pakiramdam mo. Unti-unti na din mararamdaman mo na unti-unti na di mo na mararamdaman ang kaba mo at hiya mo sa sarili mo. Yun lang ang paraan para malabanan mo ang kaba at hiya mo sa sarili mo. Kailangan mo ito labanan. Hindi pwede ay hindi ka magsasalita. Kailangan mo itong labanan para ikaw rin na makakatuklas paano mawawala ang kaba mo at hiya mo. Yun lang ang paraan para matanggal ang ganong pakiramdam. Think positive lang mga besi ko. At sana may natutunan kayo. Follow for more!